Hello guys! Yung araw na to nga pala, ako ay maglilinis na naman ng unit kasi kaka-check out lang ng aming guest. Pero alam nyo ba guys, before nung day na maglilinis ako niyan, medyo nakakatuwa na nakaka-disappoint din kasi meron kasing guest na dapat sa amin naka-reserve pero dinala ko sa iba kasi hindi naman sila nag-confirm ng reservations. Tapos binigay ko sa iba yung reservations. So ngayon, inassist ko sila mula umaga 6 a.m. guys hanggang 5 p.m. Inassist ko sila para makatransfer lang sa ibang hotel. Ako ang tumulong, ako ang naghanap ng hotel. Hindi naman ako humingi ng bayad guys, hindi naman ako nag-ask ng demand, pero 'di ba? Pero as a Filipino, 'di ba? Kasi tayo kapag gano'n, kahit nakakaabala tayo ng ibang tao, kahit papaano sana may pakonsuelo pa rin tayong tinatawag, 'di ba? Kasi syempre, part nga ng service mo 'yun na doon ka nga kumikita, doon ka binabayaran. Kaya ready to serve ka talaga. Pero yung naging guest ko kasi guys, ganito. Inutos-utusan niya ako. Ang dami niyang favor kasi may senior nga yung parents niya. Ang daming favor sa akin, ang daming pinagawa. Tapos pinapunta pa ako ng Cebuana 2 beses kasi yung pinadala niyang pera kulang na pangbayad ng hotel. So tinransfer ko sila sa hotel. Tapos nung nai-transfer ko na sila sa hotel guys, wala na. Wala siyang sinabi na ay ganito ganyan, ganito lang. At alam nyo ba guys, ang pinadala niya, exact lang talagang pangbayad ng hotel. Diba? Imagine, nilakad pa ko pabalik-balik yung from the unit namin hanggang doon sa kabilang hotel kung saan ko sila nahanap, from Mega Tower to Prime Hotel. Tapos guys, alam nyo ba, nagsabi naman sila ng thank you, which is nakakaluwag naman ng kalooban, diba? Kasi nag-thank you naman sila. Pero guys, kahit man lang sana pang snacks or 'di ba? Kasi nakaabala sila ng tao eh. Imagine niyo naka-duty ako noon sa work. Tapos ang kulit-kulit na parang pasuyo na lang, pa-assist na ng parents ko, gano'n, 'di ba? And usually, pag gano'n kasi talaga, kahit ako naman sa iba, nagpapakonsuelo talaga ako. But itong kliyente na to is, di naman kami close, di kami magkakilala. First time niya lang naman magpaano sa akin at nasa Hong Kong siya. Grabe guys, as in, wala man lang binigay na parang kahit pampamasahe mo na lang to, pangbili mo na lang ng water mo dyan. Guys, kahit 25 cents, wala. Ako pa nagpa-stay ha, pinastay ko pa sila like mga 4 hours kasi nga, naawa din ako na pinastay ko sila ng 4 hours kasi wala pa silang hotel na pupuntahan guys. Alam mo yung ganun. Tapos, ang masakit pa doon, nag-ask lang ako na pwede po bang makahingi ng feedback lang sa services namin para lang po sa page namin. Guys, hindi talaga din siya nag-comment. Alam mo yung parang sobra akong nagamit nung araw na yun for the sake na sila lang din naman ang ang makikinabang. Alam mo yun, sa benefits lang nila. Hindi nila kinonsider yung effort, yung pagod, yung init ng araw, yung pagpabalik-balik at pakikipag-usap sa hotel para lang i-accept sila dahil yun nga, gusto nila ng mura. Pero gusto naman nila ng town proper. 'Di ba? Guys, sa mga gusto ng near town, huwag kayo mag-expect dito sa Baguio na mura. 'Di ba? Kasi ano yan city proper, expect nyo na mahal yan at hello, nasa Baguio kayo. 'Di ba? May mura dito, mga bundok-bundok na part. May overlooking nga, pero yun nga, yung transportation nyo malayo. Kaya kung
kung kayo naman yung tipo ng turista na gusto nyo yung location ng ano nyo is nasa town, mag-expect kayo ng mahal yan. Mag-expect kayo na kahit pa paano, pricey talaga dyan. Pero wala kayong expenses sa pamasahe, puro walking distance. Yung nangyari kasi sa client, imagine niyo naman na inistorbo nila ako 4 AM, nagko-call na sila, tapos nagpapa-assist na sila ng kailangan 6 AM daw, nandun na daw, ganyan, assist ko daw. Wala pa nga silang hotel dahil yung reservation naman nila sa amin, di nila binayaran. So, bakit ko sila i-accommodate in the first place na papasukin ko sa unit namin? Di ba? Hindi dapat. Pero dahil nagmagandang loob pa rin ako sa kanila, like 4 hours, pinastay ko sila doon para lang mai-transfer ko sila sa kabilang hotel dahil may nakabook sa amin ng 2 PM. Pero guys, yung ganun naman na ipinakita, parang hindi din siya makatao. Kaya sana sa iba, pag alam nyo naman na nakakaistorbo kayo sa ibang tao at nakaabala kayo, wag naman kayo parang kayo yung batas. Bigyan nyo rin naman ng pakonsuelo yung mga tao na naglalaan ng oras at nagbibigay ng effort na hindi nyo naman kaano-ano. Yun lang guys, ang ano ko, sabi ko na lang, pinagpray ko na lang na bahala ka na lang Lord, ikaw na lang. At least nakatulong naman ako, pero yun nga lang kasi may mga errands din ako na dapat gawin ng araw na yun na talagang siningit ko pa, nagtatatakbo pa ako kasi nga baka hindi sila maka-check-in pag hindi nabayaran yung hotel nila. So, nakakainis sa part na nakakatuwa kasi nakatulong ka, pero para sa kanila wala yun. No, nakakainis. Okay guys, yun lang, i-share ko lang at maraming salamat. Bye!